Bukas, pagbobotohan na ng House Committee on Justice kung may probable cause o wala ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang asawa naman ng bise na si Attorney Mans Carpio, nireklamo ang ilang opisyal dahil sa paglalabas ng bank transaction nila mag-asawa sa nakaraang hearing ng komite. May unang balita si Jonathan Andal. Mismong si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang humarap sa media para ipakita ang isinampa niyang reklamo laban sa mga naglabas ng kanyang mga financial transaction sa impeachment hearing noong April 22. Pero hindi siya tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Inirereklamo ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresista ng House Justice Committee na sina Jervy Luistro, Percival Sendanya, Shel Jokno at Leila de Lima. Ang alegasyon ni Carpio, nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang Bank Secrecy Law, AMLA o Anti-Money Laundering Act at ang Data Privacy Act nang iligal umanong ilabas ang AMLAC report ng kanyang mga bank transaction. Iginigit ni Carpio ang Section 8 ng AMLA na nakasaad na ang AMLAC at sekretariat nito ay dapat protektahan ang mga impormasyong kanilang natanggap o na proseso at hindi dapat ilabas sa anumang paraan. Kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Pero giit ni House Justice Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi naman bank records ang inilabas kundi AMLAC report. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Exempted rin daw ang impeachment proceedings kaya wala silang nilabag na batas. Sabi naman ni De Lima, ang pagsasampa ng reklamo ni Carpio ay pag-amin na mayroong kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transactions na inireport ng AMLAC sa impeachment hearing. Bagay na itinanggi ng abogado ni Carpio. Sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Git ng kampo ni Carpio, bakit ito isinasama sa impeachment proceedings gayong pribadong individual naman ito? Si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition. Well, he is married to the Vice President. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the properties of both spouses. Kino-question naman ni Jokno at De Lima kung bakit sila ang sinampahan ng reklamo gayong buong komite naman ang bumoto para ilabas ang AMLAC report. How can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena hindi naman kami bilang mga mismong representante kundi yung buong Committee on Justice. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nabisto kasi, ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Sabi naman ng Bangko Sentral, sasagutin ng BSP Governor ang reklamo ni Carpio sa tamang forum kapag nakakuha na sila ng kopya nito. Pero iginit nilang ginagawa lang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato na naaayon sa batas at due process. Sabi ng kampo ni Carpio, sinubukan pa nilang pigilan ang paglabas ng AMLAC report sa impeachment hearing nang sumulat sila sa AMLAC noong April 16 bago pa maglabas ng subpoena ang Justice Committee pero walang nangyari. Kinuna namin ang pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Attorney Peter Danao, ibinasura na ng korte sa Quezon City ang hiling nilang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagsisiwalat sa ITRO income tax returns ni Carpio. Pero inapela na nila yan para subukan pa ring pigilan ang posibilidad na ilabas sa selyadong kahon ang ITR ni Carpio sa Miyerkules. Sa kabila ng reklamo laban sa ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing sa Miyerkules. At doon, posible na raw pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Ito ang unang balita. Jonathan Andal, GMA News.